Joshua chapter 6 and verse 5. Joshua chapter 6 verse 5. Kitabo nga sa diha nga sila nagapatingog sa taas nga pagpananog sa trompeta sa sungay sa laking karnero. Kung sa diha nga kamo makadungog sa tingog sa trompeta, ang tibok katawhan managsinggit sa makusog nga pagsinggit, ug ang paring sa syudad mga tumpag sa pagkapatag gayon, ug ang katawhan manaka sa itaas sa tagsatag sa katao magasunod kaniya dayon ngadto sa unahan. Okay. I want you to notice the ram's horn. Gusto na kong iyong return ang sungay sa baka. In the Bible, the horn stands for strength. Sa daan na tugon, ang sungay nagsimbolo siyang kusog. Sungay sa baka. And the ram stands for sacrifice. O ang baka, nagsimbolo siya sa pagsakripisyo. So I will repeat that again. I will repeat that. Ako usapon na pagsulti. The horn stands for strength. Ang sungay nagsimbolo sa kusog. And the animal stands for sacrifice. O ang mananap, ang baka, nagsimbolo siya sa pagsakripisyo. So the strength of the horn comes from the sacrifice of the animal. Mao nga ang kusog sa sungay naa sa sakripisyo sa mananap. Paghalad sa mananap. So when the people understood that Sa diha ng mga tao makasabot niya na the sacrifice is strength, nga ang pagsakripisyo kusog siya, they started shouting the sacrifice. nagsugod sila singgit, syagit sa pagsakripisyo. And when they shouted the sacrifice, the wall fell down. Sa diya misyagit sila sa pagsakripisyo sila sa pagsinggit, na hugmo ang paril. In the New Testament, Sa bagong tugon, when Jesus died, sa diya na si Jesus namatay, he was the sacrifice. siya ang sakripisyo. Because he died, Tungod kay siya namatay, it released the strength of God. nagahatag og kusog sa Dios. And everybody who speaks, Ang bisan kinsa nga mga panulti, anyone who says Jesus is Lord, bisan kinsa ang gusulti nga si Jesus Ginoo, the strength of God makes them born again. ang kusog sa Dios makapahimo sa ilang ng pag-usap. Ng tao pag-usap. So how shall I say this? Yung speaking si Juan ng pagkakas. Jesus died 2,000 years ago. Si Jesus namatay 2,000 anyos na minabay. The strength of his sacrifice is here today. Ang kusog sa iyang paghalad niya karon diri. But if an unbeliever does not confess that he's Lord, that strength doesn't save them. Pero kung ang dili magtotoo, dili magkumpisan na siya ang Ginoo, dili magpulos ang maong kusog. It's like there's electricity in this room. There is electric power. Kaya sama lang sa elektrisidad ini nga balay, But you have to turn on the switch to get the power. ginalan imong i-on ang switch aron nga naay kuryente. And so, if the people march around the wall but don't shout, the wall will not fall. Bisan pa sa nga naa ang kusog sa sungay, kung katong mga tao sa palibot sa paril wala mong singgit, wala mong sakripisyo, dili mahugmo ang paril. If Christians wake up in the morning, go to work, go home, wake up in the morning, go to work, go home, and go to church, go to work, go home, eat, sleep, go home, but they don't shout, the strength of God is not So kung released. ang Kristohanon, muta sa buntag, trabaho, mauli, kaon, balik, trabaho, tulog, balik, trabaho, dili musinggit sa pagsangyaw sa Ginoo, walay kusog. So, Israel had already experienced the sacrifice of Passover. Ang Israel nakasinati na sa paghalad sa kanang gawag Passover. Yeah, the animal
had already died for them. Ang mananap namatay na para sa ila, gihalan na para sa ila. But they had to shout it. Pero gikinahanglan silang mosinggit nini. And when they shouted, the wall fell. Aron nga pagsinggit nila mahugmo ang paril. This is the reason praise and worship are so important. Mao ni hinungdan nganong ang praise and worship importante yun kaayo. You see, the song says God is faithful. Ang kanta nag-ingon nga ang Dios matinud-anon. But if you don't shout it, there is no power. Pero kung di mo na siya isinggit, wala na siya ipulos. Wala'y kahog. The faithfulness of God Ang pagkamatinud-anon sa Dios is in the cross. naa diha sa cross. You know, maybe your mother loves you, your father loves you, Siguro imong mama, imong papa na igugma sa imo, but the proof is every day they go to work and they earn money to take care of you. pero ang pagpamatuod silang gugma sa imo nga adlaw-adlaw sila moadto sa trabaho, magdalag kwarta ni pakaon ng patiman sa imo. But if you don't eat the food they buy and you don't wear the clothes they buy, you will suffer. Pero kung dili mo kanon ang pagkaon nilang ipalit, kung dili mo isulo bang sinila nga ilang ipalit, mahimo na ang malipros. Jesus died for you, but if you don't talk about it, you suffer. Si Jesus namatay tungod sa imo, pero kung dili mo na siya ipanulti, walay pulos ang iyang pagsakripisyo. So they had a wall, Mao naa sila ipalig sa daan na tuod. big wall. Taas kayo, dako kayo nga paril. And then they looked at the wall Kung ilang gitanaw ang paril, and they started shouting, kung nagsugod sila og singgit, God is faithful. ang Dios matinud-anon. Amen. God is good. Amen. Ang Dios maayo. The wall was still standing. Ang paril na hugmo. But they shouted some more. Bisinggit pagit sila. The animal died for us. Ang mananap gihalad para sa amo. We are saved. Naluwas na kami. God is good. Ang Dios maayo. And the seventh time they shouted. The seventh time they shouted. Pito kahigayon sila bisinggit. They shouted very loud. Singgit sila kusog yun. God is good. Ang Diyos maayo. God died for us. Ang Diyos namatay, alam ka na mo. Wall, you cannot stand our God. Paril dili ka makabarog sa tubangan sa among Diyos. God Amen. is merciful. Kaya ang Diyos namo manuluyon. And the wall collapsed. Kung ang paril na hugmo. Because there is no strength stronger than the strength Tungod, of God. tungod kay walay laing mas kusgan pa. Gawas sa kusog sa atong Diyos. And so the strength of God is the death of Jesus. Ang kusog sa Diyos mao ang kamatayon ni Ginoong Hesus. And when we sing and dance and talk about Jesus, Kung musayaw ta, mukanta, o maghisgot mahitungod kang Hesus, every enemy will fall down. ang tanan ng mga kaaway mahugmo, magpildi. So the devil wants you to worry about who is looking at you. Ang biyawa gusto mabalaka ka. He wants you to be shy Gusto siya nga maulaw ka. when it's time to shout, Kung panahon sa pagsinggit, gusto niya mubati kang kaulaw. when it's time to dance, Kung sa panahon sa pagsayaw, gusto niya maulaw ka. because he does not want you to release the strength of Kung hindi niya God. gustong buhian nimo ang kusog gikan sa Dios. Amen. Amen. Pinaagi sa iyong pagsayaw, paglukso, ang kusog sa Dios mabuhian. So, let's go to the book of Hebrews, chapter 6. Matuta sa libro sa Hebrewanon, Kapitulo 6.
Somebody shout hallelujah. Singit mo ng hallelujah. And how do you say I am redeemed? Naluwas na ko. Okay, let's shout that. I am Sige na. redeemed. Naluwas ako. So there was, I'll tell you this story very quickly. There was a woman Doon na isulti nga ako. Doon na istorya ako isulti sa inyo. her son died. Doon na isang kababae niya ang anak namatay. She didn't tell her husband. Wala siya isulti sa iyang bana nga namatay ang anak. She was going to call the man of God. Lakaw siya ron ang tuon ang tao sa Dios. The husband said to her, "Where are you going? Ingon ang bana, asa mo ka paingon? Is everything okay?" Okay ra ba tanan? Okay ra ba? Way problema? She said, "It is well." Ingon ang babae, okay ra, way problema. The prophet saw her coming. Ang propeta sa Dios, ang alagad sa Dios, nakakita sa iya nga ipadulong siya. And he sent his messenger to ask her, "Is everything all right?" She said, "It is well." Isugo sa propeta sa Dios ang iyang alagad. Ang tuwa na bayhan na pangutana kung nung siya problema. But her son was dead. Pero naingon ang babae, wala, okay ra. Pero ang tinuod, patay na ang iyang anak. Everything was not well. Ang sitwasyon actually, ang tinuod, wala, dili maayo ang sitwasyon. But she said, "It is well," based on the mercy of God. Pero naingon siya, maayo ra ang tanang tungod sa kaluoy sa Dios. If God is merciful to you, Kung ang Dios maluluyon sa ato, I want you to look at somebody and tell them it is well. gusto akong tanaw ka sa imong, sa imong abay ina ng Dios, maayo. Amen. Maayo ra kayo, tanan. Maayo ra ang tanan. Maayo ra ang tanan. All is well. And the baby came back to life. O nga, ang namatay ang anak niya, nabuhi kong balik. Because God is very kind. Tungkol kay ang Diyos, grabe ka maluluyon. But Satan will say, Pero sa tagas ningon, if God is good, why did your son die? ingon sa tagas sa babae, kung ang Diyos maayo, ano namatay malagi mong anak. Because Satan likes to focus on the negative. Tungkol kay Satanas, gusto nga magtutok ka sa mga negatibong butang. He wants you to forget God has been good to you all your life. Gusto niyang limtan nimo ang Diyos maayo kay sa inyo sa tibok nimong kinabuhi. Satan does not like praise and worship at all. Dili na sa tanas ng mga pagdayo, mga pag-awit, mga pagsimba. He wants you to talk about problem. Gusto niya magsigit na kung ano problema. Amen. He doesn't Kung want gusto siyawa. He doesn't want you to talk about the mercy of God. Di niya gusto mo hisgot ka may tungod sa kaluoy sa Diyos, sa tanas. Israel has suffered 40 years. Ang Israel nag-anto sulod sa 40 ka tuig. It's enough. Enough na, ego na. 40 years is enough. Taas na kaistra ng 40 ka tuig. And they said to themselves, Kung niingon sila silang mga kaugalingon, today we are going to shout. karong adlaw, musingit me. Because that is the only way to break through. Tungod kay moro ni bugtong paangin nga makadaog ni, makabuntog ni. So let me ask all of you. Karon mo ko sa mata ko sa kanila. Is God good? Ang Diyos maayo ba? Ang Diyos maayo ba? I don't want you to say amen. Di na ko gusto mo yun mong amen. I want you to say yes or no. Nga, gusto ko mo yun mong oo, ang Diyos maayo. Ang Diyos maayo ba? Okay. How do you know God is good? Kung sabi mo magkaiba ng maayo ang Diyos. Now, there are many good things, Daghan kay mga maayong butang. but the most important good thing is the cross. Pero ang pinaka-dakok kayo nga maayong butang na magpamatuod na ang kamatayon ni Jesus ibabaw sa cross. That is why a good diet is good, Maayo kayo ang maayo nga pag-diet, but our security is in the cross, not in our food. tungod kay maayo nga mag-diet ka aron nga taas ang kinabuhi, pero ang atong seguridad naa sa cross, wala sa maayong pagkaon. The fact that Makapahiglan ang maayong kaon. yeah. Okay. I don't know what that means. I tell them, too much food makes high blood. Okay, so
Let's read Hebrews 6 from verse 16. Hebreos Kapitulo 6, versikulo 16. And yes, sir. And we will read all the way from verse 16, Hebrews 6:16, all the way to verse 19. Okay, 16 to 19 no, sa Hebro, Kapitulo 6. Akong basahon sa Cebuano na gayon. Sapagkat tinuod ang mga tao adunay ilang pagapanumpaan nga labi pang dagko kay kanila. O alang kanila ang panumpa nga magapamatuod sa usa ka sulti magatapos sa tanan nilang nagtuwi. Sa ingon niya na, sa tinguha sa Dios sa paghimog labi pa ka matinaw nga pagpadayag sa walay pagkausab sa iyang katuyuan, sa pagpadayag ni ining ngadto sa mga manununod sa saad, siya misukip og usa ka panumpa. Aron nga pinagi ni ining duha ka mga butang nga walay pagkausab, nga tungod ni ini dili mahimo nga mamakat ang Dios, kita nga managpangalagyo aron ka panalipdan makabaton sa dakong kadasig sa pagpangkupot ni ini sa paglaom nga gibutang sa atong atubangan. Ginabat ko lang takini, ingon nga siguro og malig-on nga silipit sa kalag usa ka paglaom nga nagasulod ngadto sa kinasulurang alam po anan sa luyo sa tabi. Thank you. Welcome. Our hope is in the Holy of Holies. Ang atong paglaom naa sa balaan sa mga balaan ng mga Diyos. God's holiness is on our side. Ang pagkabalaan sa Diyos naa sa ato ng mga katawan niya. So let me give you an illustration. Nagaanta po sa kamayong ilustrasyon. Let's say my son was overspeeding and the police took my son to court. Doon tayo ka lang ang akong anak na nidakpa tungkol sa kusog kayong balagan sa akin, idala siya sa polis, nagto sa presinto. And I paid 1 million pesos for my son. Nagbayad ko sa kamilyon ka pesos para sa akong anak. And the judge says, you are free to go. Umingon ang judge sa akong anak, pwede na kang magawas. Now, my son's hope is not in himself, it's in my money. Ang paglaom sa mga anak kay nagawatan ng kagawasan, dili tungod sa iya, kaugalingon kundi tungod sa akong pitaka, tungod sa akong kwarta nga nasa akong bulsa. Once I pay the money, Sa diyan akong bayaran sa akong kwarta ang iyang penalty, the law is on my side. ang balaod niya na sa ako kabahin. The law says you are free to go. Tungod kay gibayaran ng akong anak, nakabaton sa kagawasan, gikan sa balaod na iyang nasupak. If my son is walking out and the police stop him again, Kung ang akong anak mugawas na kung anak ko bayari, unya, dakpon gihapon siya balik sa pulis, he can tell the policeman, pwede niyang hukman ang pulisman, keep your hands away from me, I'm a free man. pwede niyang ingnon ang pulis, ayaw na kung napakay, gawas na ako kay ibayaran ako sa When, akong papa. when Jesus died for you, Sa diya nga si Diyos namatay, alam kanimo. anything that tries to stop you, you can tell that thing to get out of your way Bisa- because Jesus already paid for you. Bisan kung isang butang na makababag sa imo, magulikon sa imo, inga siya nga giyatagan ng kagawasan, tungod, nakabato ng kagawasan, tungod kay Jesus, nagbayad sa imo. So today, the law of heaven supports you. Karong adlaw ang balaod sa langit nagsuporta sa imo. Heaven is on our side. Ang langit naa sa ato nga side, sa ato bahin. The mercy of God is on our side. Ang kaluoy sa Dios naa sa ato nga bahin. And so we are free to go. Usa gawas no natang bulagaw. Forever free. Gawas no natang sa wala nay katapusan. Nobody can stop you. Wala nay makapugong sa ato. Satan cannot stop you. Dili nata mapugan sa yawa. Poverty cannot stop you. Ang kapobrehon dili na pwedeng mupugong sa ato. Sickness cannot stop Ang you. balatian di na pwedeng makapugong sa ato. Because heaven is on your Tungod side. kay ang langit naa sa imong side. Now, if you understand that, Kung nakasabot ka niya na, I want us to share a story before I close. gusto na akong upambit ang sugilan mo sa di pa ko magtapos. And today,
I am not really interested in making you excited. Dili ko gusto nga, karong adlaw di ko gusto ma-excited mo. Di ko interesado nga ma-excited mo. I want you to be excited at the end. Gusto ko ma-excited mo dito na sa tumoy, tapos katapusan na. I want us to learn something. Gusto ko makakatuntag sa kabutang. I believe I have a prophetic assignment here. Doon ko maduna ko yung sa assignment sa pagpropesya ni nga lugar. And it has to do with the end of one season and the beginning of a new season. Mahitungod ni siya sa pagkatapos sa usa ka kahintang panahon o pagsugod sa bagong panahon. So, Amen. Thank you, Bishop. yes, sir. So, we are going to go and read a passage, but I want to remind you Gusto na kong ipahinumdum sa inyo that Israel entered the promised land after 40 years of waiting in the wilderness. Gusto na kong ipahinumdum sa inyo nga ang Israel nakasunod sa yuta sa saan human sa 40 ka tuig na pagpaabot o pagtuyok-tuyok sa kalingawan. And your time in the wilderness has ended. Amen. Ang inyong kapanahunan sa kamingawan na pagtuyok-tuyok natapos na. Amen! Papakan na itong ginagawa. Thank you, Lord. And I know your church wants to move out of here Yes. to a place near the highway. Thank you, Lord. Amen. Gusto ko, halipalo ko nga ang kamo gusto ng inyong simbahan ubalhin dito sa Daplin na sa ngalan. Amen! Thank you, Lord. Yeah. And that is why we are here. Mao hinungdan nga niya ta karon diri. And so, let's go to Judges chapter 13. Genesis. Judges. Maghuhukom kapitulo 13. Ano ta sa maghuhukom kapitulo 13? And we will read from verse 1. Gusto ko tagbasa sa versikulo 1. Yes, sir. Okay, basahin ako sa Cebuano, no? Nagayon din sa verse 1. First, we just read only verse 1. Verse 1 na sa kapitulo 13 sa mga maghuhukom. Minaw mga igsoon, ha? Ug ang mga anak sa Israel na nagbuhat pag-usap niadtong dautan diha sa pagtan-aw ni Jehova. Ug si Jehova nagtugyan kanila ngadto sa kamot sa mga Filistihanon sa kapakan katuig. Now, the number 40 in the Bible represents something like a lifetime. Ang 40 katuig, ang numero 40, ang numero nga 40 sa Biblia nagkahulugan ni siya og tibuok kinabuhi. Israel has suffered for 40 years. Ang Israel nag-anto sulod sa 40 katuig. And it was their fault. It was Israel's fault. Salat na sa Israel kung sa nag-anto sila. How many of you have been suffering because it was your fault? Kaya pila sa inyo nag-antos tungod tungod sa inyong sayo. Eh? Yeah? Halo, all, everybody. Yeah. But look at verse 2. Tanaw ang verse 2. Bisay pa sa Israel, tanaw ang verse 2. Yes. O biyayo sa katao sa Zura, sa panimalay sa mga tagaludan kan sa ngalan mo si Manoah. O ang iyang asawa apuli o wala manganak. Okay. No. Now, I want you to read this story on your own. Gusto ko iyan ang basahon sa iyang kaugalingon, kining istorya ni. Ilot ni siya istorya. But I will give you some principles out of the story. Nag-aataw mo mga prinsipyo mahitungod pili nga subilanon. They did not pray. Wala sila magampo. They did not fast. Wala sila magpuasa. God decided to end their suffering. Pero ang Diyos nagdesisyon na hunungon ang ilang pag-antos. So God found a man and a woman who could not have children. Ang Diyos na makaplag babae o lalaki nga wala anak. And He gave them a baby called Samson. O gihatagan sila ang anak na ang ngalan si Samson. When God wants to end
a long lifestyle of suffering, Kung ang Diyos gusto lang mohunong sa taas kayo nimo nga mga pagantos, He starts with zero. magsugod siya sa wala. So this couple cannot have children, Kini nga magtiayon, wala ni dili pwede mga anak kay, but they are the answer to the problem. pero sila ang solusyon kasulbaran sa problema sa Israel. All their life they were suffering and also no children. Ang tibuok nilang kinabuhi kini nga magtiayon nag-amto sila ug wala pagin sila'y anak. Now this church has been here for a long time, never on the highway. Kini nga simbahan di adiri sulod sa dugay na ngayong panahon nga wala gid sukad makabalhin sa daplin sa dalan. Amen. But the time has come for God to move. Yes, us. amen. Panahon na nga ang Diyos maghatag sa inyo kahigayunan na makabalhin. To move you to the highway, He chooses people who are zero. Aron mo makabalhin sa highway, nagpili siya mga tao nga wala gyud mahimo. You missed a good chance to die. Papaga na itong Ginoo mga igsoon. Amen, Lord. Thank you, Lord. Now, I know you are happy right now, Yes. but I have to make you a little bit sad first. Gusto ko magbakot sa ako. Because when I say God is going to move you, you are very happy. Yeah. Pag ingon ako nga ang Diyos, pabalik sa iyo, grabe rin yung kalipay, paminaw sa pagkulang. But by the time this woman gets pregnant, that's 9 months, Sa diha ang maong babae na buros na siyang kabulan na napagantos, for something to grow up, I don't know, maybe that's 30 years. gikan sa siyang kabulan, giburos, niya, pila ka tuig sa Samson, hantod ni dako. In other words, when God brings change into your life, Ang buti pasabot kung ang Diyos maghimog kabaguhan sa imong kinabuhi. you have to be patient. Kinahanglan lang mapailupon yun, kaayo pagdali. Amen. But you have to know He's moving you. Pero hinumdumi na ang Diyos nagapabalhin na sa imo. Nagsugod nagpabalhin sa imo. Amen. Thank you, Lord. Yeah. And you also have to rejoice, even though it may take some time. Amen. Ginalan magmalipay ng pagkag sa kaliwalang ang medyo pili usahay. So the woman gets pregnant. So, babae, din, naburos, siyempre nagantos. Kung kabalaw na, kamura na kabalaw ng mga babae. And they're waiting for the baby to come. Paabot sila ng ang bata, mga abot. Because this is the baby that will save the whole Tungkol country. kay kiling may bata nga ilang ipaabot nga ipanganak, mauni mo luwas sa tibuok katawhan sa Israel. Then the baby is 1 year old, 2 years old, 10 years old. Ang bata nagdako, gikan sa katuig, tulong, upat, patakok, pataas. And everybody has to wait. Ang tanan kay katawan sa Israel nagpaabot. But it is necessary to wait. Tungod kay importante gid kay nga magpaabot, dili gid mag-shortcut. Waiting time is growing time. Ang pagpaabot mo'y pagtubok. It's not wasted time. Dili ni siya pag-usik-usik. Ang pagpaabot mo'y panahon sa pagtubo nimo sa imong pagtuo, dili pag-usik-usik sa panahon. Can I get an amen? Amen. Amin ba? Pagkama na itong ginawa mga igsoon. Let's read verse 24 and 25. Masawa na ito ang versikulo 24 o 25. Yes, sir. Chapter 13. Ug ang babae ng anak, ug ang usa ka anak, ug usa ka anak na lalaki, ug gitawag ang iyang ngalan Samson. Ug ang bata mitubo, ug si Yuba nagpanalangin kaniya. Ug ang espiritu ni Yuba nagasugod sa pagliho kaniya sa kampo ni Dan sa taliwala sa Zora o sa Estaol. And then let's go to chapter 14. Verse 1. Verse 1. Sa verse 1, kapitulo 14, verse 1. Ngayon, og si Samson milugso ngadto sa Timna, og nakakita og sa kababae sa Timna sa mga anak na babae sa mga Pilistihano. And then let's jump down to verse 3. Verse 3 dayta mga igsoon. Sunda ko ninyo sa inyong mga Biblia. Og unya ang iyang amahan og ang iyang inahan may ingon kaniya, wala ba gayon ingla usa ka babae sa taliwala sa mga anak na babae sa imong kaigsuunan, kung sa taliwala sa tanan kung nga mga katawhan.
na ikaw adto pa sa pagkuha mo sa asawa sa walay sirkunsisyon na Kristiyano. O si Samson ningon sa iyang amahan, kuha siya alang kanako kay siya nakapahimuot kaayo kanako. So, the Spirit of God began to move Samson. Ang nakita nato ang Espiritu sa Diyos nagsulog pagpanglihok niya kang Samson. And he went to another country. Kung niya siya sa laing nga nasod, And he saw a woman in that country that he liked. nakakita siya sa kababae sa mga walay sirkunsisyon, mga dili Hudiyo nga nasod, nakakita siya sa kababae na iyang nagustuhan. And he said to his parents, I want you to get her for me. Tingnan niya iyang mga gilikanan, gusto na ako ng bayhan ng akong asawahon, kuhaan niyo na para sa ako. And the parents said, no, she's not the right woman for you. Ang mga gilikanan mo, dili na siya pwede, kaya dili na siya para sa imo. Lintil na siya, dili na siya kaliwatan na to. We don't do that here. Ayaw buhatan na dili, gingnan nila si Samson. Ayaw buhatan. Now, look at verse 4. Pero tanawa ang verse 4. Kasi gisulti sa verse 4. Apan ang iyang amahan ng iyang ginahan, wala mahimalong ang kadto kang hiyuba. Kay siya nangita o usa kahigayon batok sa mga Kristiyanon. Karon ni adtong panahon na ang mga Kristiyano naghari sa ibabaw sa Israel. Amen! Pagpangan atong Ginoong Maigsoon. So, what he wanted was from God. Actually, ang iyang ginikanan, wala mo uyon na makuha siya sa mga babae. Pero ang maong babae, hinatag gikan sa Diyos, kang Samson. But his family said, it's wrong. Ingon niya pamilya, yung ginikanan, dili na ginapwede, sayop lagi na. But the Bible says the Spirit of God was moving him. Pero ang pulong sa Diyos na ingon, ang Espiritu sa Ginoo, nang lihok pinaagi sa mga babae. And God wanted to use that to end the power of the Philistines. Kung kay gusto gamiton sa Diyos ang maong babae, aron mahulong ng pagpaantos sa katawhan sa Pilistiyano, mga Pilistiyano sa katawhan sa Israel. When God wants to bless you, Kung ang Diyos gusto na ganing mo panalangin sa imo, sometimes He will put in your heart to want something other people say you should not have. usahay ang Diyos gusto na ganing mo panalangin sa imo, magbutang siya sa imong kasing-kasing sa mga butang na dili angayan sa mga tao sa imong palibot. And so right now, Kung mao nga karon dayon, karon higayon na, your church wants to be on the main road. ang karon nga panahon na ang inyong simbahan gusto nga mobalhin sa highway. Amen. But other people will tell you, you should not have that. Pero ang ubang tao ngayon ay dili na siya pwede, dili maglisod mo, maglisod. It is the Spirit of God moving you to want something more. Pero ang gusto sa Dios na ikaw magapanglihok na gusto pa rin magtinguha pag yun pa. Something different. Butang nga lahi, Something bigger. butang nga dagko, Something better. samtang butang nga mga maayo. Amen. Papangan na itong ginawa mga isa. But his father and mother said no. Pero ang iyang mama papanang dili, lagi pwede na. Ay supak na sa atong kinaiya, sa atong kultura. Now, in this time in which you live, Ay hindi panahon na karoon na ikaw na buhi. you have to work very closely with the Lord. Kinahanglan magkinabuhi gid mo nga grabe ka tuol kaayo sa Ginoo. Because he will tell you some things that nobody will agree with. Tungod kay Dios musulti sa inyo sa mga butang nga dili gusto sa daghang mga tao, dili angayan sa mga tao. And if you listen to them, Pero kung maminaw ka sa mga tao, you will stay where you always stay. pagpabilin ka sa imong kahimtang karon kung maminaw ka sa mga tao. Amen. Pagpaka na itong Ginoong Maigsoon. Nasabtan ka minsay, ayaw pagpaminaw sa uban, basta close ka sa Dios, paminawa ang tingog sa Ginoo. Bahala kung suka ang mga tao sa inyong palibot. Amen. Amen. Now, it's important to stay close with the Lord Importante kayo na nakikasuod sa Dios. Sa pagbay ng puon, pagpangalagad na matinudanon. so that you can hear Him clearly. Aron madunggan, hindi mo klaro kayo ang tingog sa Dios. Because He will tell you things that make no sense to other people. Kung sulti sa imo nga mga butang nga daw walay hinungdan para sa uban ng mga tao. In 1 Corinthians 2:14, it says, natural people do not accept the things of the Spirit. Ang 2:14 sa ikaduhang Korinto nag-ingon nga ang mga butang sa Dios walay pulos, walay bili para sa mga
natural lang kayo ng mga tao. Kalibutanon ng mga tao. Now, I'm going to say something and then I will explain it later. Gusto ko musulti siya sa kabutaw niya. Ako rin pasagot sa unahan. Everybody get up, stand up. Tindog ko no tanan. Tindog ko no tanan. Turn around Tuyok ko no ta, tuyok. and sit back down. Oh, lingkod na po ng balik. Oh, pagkali katindog ang ubab, lingkod na na yun. Nahuman na na yun, okay, katindog. If Esther had listened to tradition, she would never have married the king. Kung si Esther, sa Bible, sa Old Testament, naminaw pa sa ilang tradisyon, dili siya maminyo sa hari. Esther married a Persian king, Si Esther namiyo sa kahari sa Persya. and she changed the future of Israel because she married him. Giusap niya ang gitawag destinasyon kahintang sa Israel tungkol kay siya naminyo sa hari sa Persya. What do you want Unsay imong gusto that God put in your heart nga mao'y gibutang sa imong kasing-kasing, is not for you. dili siya para sa imo lang. It is to bless other people. Aron ang tuyo ini aron panalangina ng mga katawan. Amen. Pagpaka na itong ginawa niya sa Some of you, some women, let me say some of you women, sa kauban ng mga babae, you are called to marry a man gitawag mo aron magminyo sa kalalaki who is out of the ordinary. nga murag dili kasagaran. But if you listen to people around you, you will not do it. Pero kung maminaw ka sa mga isulti sa mga tao sa imong palibot, murag dili ka ganahan na kita gusto. Some of you are called to run a business Ang uban sa iyo gusto mo sulod sa kanegosyo that is outside the normal. nga ganang murag dili normal. Dili na maligyan siya po. Dili na normal, ayaw na siya ng negosyo. But if you listen to people, Pero kung maminaw ka sa mga tao, you will never do it. dili ka makahimong negosyo. So there's a man called Hosea. Doon ay sa kataong ginanag si Hosea. Hosea wants to marry. Gusto si Hosea nga magminyo. He is a prophet. Propita si Prophet Hosea. He is a man of God. Tao siya sa Diyos. And God said to Hosea, O ang Diyos ngayon ka Hosea. I want you to go to the red light district. Gusto ko magtunga dito sa pikas na bahay. I want you to marry a prostitute. Gusto ko magminyo ka sa babaeng bigaon. Propita sa Diyos, ipaminyo sa Diyos o bigaon. I can May imagine buntag mga igsoon, pagbagan mo na ito Ginoo. what I'm trying to tell you is this. Gusto na ko ipasabi sa inyo mga ni. God wants to move you, Ang Diyos gusto mo pabalhin sa imo. but you can't move Pero dili ka makabalhin if you listen to the same old instructions. kung maminaw ka sa mga naandar ng mga pamaagi. Amen. Amen? So the prophet went to the red light district Ato ang propeta sa Diyos nato sa dapit kato dito bigaon. and he found a woman nobody wanted to marry. Kita siya babae dito nga wala bisan kinsang ganahan makigminyo. And God said, that's the woman. Kana siya ang babae. Ang dili kaganahan sa kadaghanan mo'y gihatag sa iya. The will of God is not the will of man. Ang kalubuton sa Diyos dili na siya kalubuton sa tao. Amen. The will of God is not the will of man. Ang kalubuton sa Diyos dili kalubuton sa tao. Papangan ko na nato Ginoo nga iso. If you are looking for support, you will never do the will of God. Kung mangita ka og support, mangita ka og kanang mo, kanang gitawag mo, back up sa imo, dili gini mo matutulan ang kabubuton sa Dios. Hosea married Goma. Goma is her name. Goma. Si Hosea nagminyo kang Goma. Babae, ngalan, Goma. And God said, I will use your marriage to teach Israel Gusto na kong gamiton ang imong pagminyo sa usa ka babaeng bigaon aron tudloan ang katawhan sa Israel. that even though you are not a good woman, Nga bisan pa ko ang imong asawa dili maayong babae, you are not a good country, dili maayo ang imong nasod, ang iyang nasod, I will love you forever and ever and ever and ever. pero hinumaon gyapon ka sa Dios hangtod sa walay katapusan. So Hosea's marriage became a powerful message. Ang kaminyo ni Hosea sa babaeng bigaon na himong kaayong gahom sa nga mensahe. That the love of God is forever.
nga ang gahom, ang gugma sa Dios alang sa tanan. Amen. And it gave Israel strength to know God loves us forever. O ang naghatag og kusog sa Israel nga ang gugma sa Dios sa walay katapusan nagapadayon. And when you know God loves you forever, it gives you confidence. O kung nasayon ka ikaw nga ang gugma sa Dios sa imo sa walay katapusan, maghatag ni sa imo kusog ug kumpiyansa. To know that you will succeed. Nga nasayon ka ikaw gid magmalampuson. You will make it. Mahimo ginanimo. God will bless you. Ang Dios magpanalangin yun sa imo bakbakan atong Ginoo mga igsoon. And there is no devil who can stop you. O walay demonyo nga makapugong sa imo. Because if God be for us, Tungod kay kung ang Dios di anato, who can be against us? kinsa may kabato nato bakbakan atong Ginoo. And so I'm going to start closing. Di pa ko magtapos. The Bible says Ang Biblia nagaingon, God was looking for a chance against Israel's enemies. ang Dios nagapangita og higayon batok sa kaaway sa Israel. That is why Samson wanted that woman. Mo na hinungdan ngano nga ang Dios naghatag ang Samson sa maong babae nga si Delilah. God will use this church moving to the highway Amen. Ang Dios magagamit kini nga simbahan balhin ngadto sa highway to destroy the works of the aron devil. bubaon ang gahom sa yawa bakbakan nato Ginoo mga igsoon. So that many captives can be set free. Aron daghan pa nga mga nangaulipon makadawat sa kagawasan namin. Hallelujah. Amen. Because Samson was a bad boy. Tungod kay si Samson labad kay nanaw. Pagdumon na He didn't always obey God. di siya gusto gasunod sa Dios. Naging niya diri nga mga kahit ng ulo di gasunod sa Dios. Kabubuto na nasa Dios pagkakain ninyong ulo. But Samson was born out of the mercy of Pero God. si Samson ang tao tuwod sa kaluoy sa Dios. God wanted to use him to save the country. Because ang Dios mugamit sa iya aron paghatag og kagawasan sa katawan sa Israel. So even though he was a bad boy, Bisan pag siya padlumon na tao si Samson, the mercy of God was bigger than his badness. ang kaluoy sa Dios mas dako pa kaysa iyang pagkadlumon may buntag pin. God is good. Ang Dios mahal. God is merciful. Ang Dios maluluyon. Somebody give him a clap offering. Papalag mo na ang Dios. So Samson went from woman to woman. Si Samson ang gitang babae sa nato sa babae, lain babae. He touched dead things he was not supposed to touch. Tandog siya ito mga butang na dili niya angay tandogon, ikapon ang mga butang dili angay ikapon. But at the end of his life, Pero sa katapusan sa iyang kinabuhi, they removed his eyes. ikuha nila ang iyang mata, mga Pilistihano, ikuha ang iyang mata. They cut off his hair. Iputol niya ang iyang nila ang iyang buhok. They chained him. Gikabinahan siya. And he started going around grinding corn. Aron ipagsuloy-suloy siya dito sa palasyo nga buta o nga putol ang buhok. And the enemies of Israel started singing. Ang katawan, ang kaaway sa Israel, nagkalibay sila sa naitabo ang Samson. They were saying, praise the devil. Kagay ko ng yawa, isingit ang mga kaaway sa Israel. Satan is amazing. Dagay ko kay Satanas. God was jealous in heaven. So ko ang Diyos, tungkol kay nagkalibay, nagdiay-diay, ang mga katauhan sa Pilistihanon, tungkol sa naitabo ang Samson. Because Satan is winning. Tungkol kay nakita niya ang yawa ng panahon, And Samson has no eyes, no strength. sa kana si Samson, wala na yung mata, wala na yung kusok. But the Bible says, Pero ang Biblia na ngayon, while Samson was low sa diha na isang kaliwala na si Samson nasa pinakaubos ng kahintang, and no eyeballs na wala na yung mata, and no strength, na wala na yung kusok, he began to shout. nagsugod siya kung singgit nagto sa Diyos. Tapang itong ginamit. Samson began to pray. Samson nagsugod kong dahil. I don't care where you are. Wa ko'y labot kung asa ka I nagapita. don't care what you have done. Wala ko'y labot kung sa imong nabuhat at tumangan sa Diyos. Mercy of God is still strong. Amen! Ang kaluoy sa Diyos nagapadayon sa imong kinabuhi. If you will cry out to God today, Kung musyagit ka o hilat at tumangan sa Diyos karong adlaw na. there will be a change. Dunay kadakong kausapan.
And today, Ug karon, there is going to be a change in Cordoba. dunay kausaban sa tibuok ng amin. Hallelujah. The enemies, I think about 5,000 of them, they were rejoicing and having a big party. Oh, kaaway, 5,000 kabog, nagkalipay sila. Nagtuo sila, magmanaogo na sila. We are near Easter. Yata sa August. When Jesus was arrested, Sa diya nga si Jesus, nagdakpan. Satan was singing, Satanas, nag-awit, nag-diet. "This is the day that the devil has made." Grabe. Mao ko rin ang adlaw ang Satanas. Gibuhat. All the demons were doing breakdancing, you know. Nag-breakdance pa ang mga demonyong ganto. O gagmay. They were doing like Michael Jackson, the moonwalk. Murag si Michael Jackson. Murag si Michael Jackson. Saturday night, Satan was drinking. Sa Teresa gabi, Sabado sa gabi, Satanas, nagpwedeng inom. I don't know, what's the name of the alcohol in the Philippines? Tuwa. Satan was having a party in hell. Grabe kayo pagparty ni Satanas dito sa impyerno. Jesus is dead. Patay na si Jesus. Pwedeng singit ni Satanas. Praise me. Dahil ka kanino may patay na si Jesus. Jesus is dead. Patay na sa iyo. Wala yun. But Sunday morning, Pero pagka-Domingo sa buntag sa iyo, something began to happen. ay nahitabo. The Bible says the Father spoke into the grave. Ang Biblia na ngayon, ang amahan na langit noon, nagsulti ngadto sa lubnganan. And then the Bible says the grave could not hold him. Ang Biblia na ngayon, ang lubnganan wala makapugong kaniya. Amen! Apangan na itong iyong ngayon. Well, Sunday morning, up out of the grave, he arose. Buntag sa iyo sa Domingo, ibangon siya gikan sa lubnganan. Death couldn't kill him. Ang kamatayon dili makapatay sa iya. The grave couldn't stop him. Ang lubnganan dili makapugong sa iya. Even the big gravestone had to Bisan roll ang away. dagkong mga bato, huwag lihon sa Diyos. Amen! You are coming out of every grave Satan put you into. Amen! Ikaw mga gawas gikan sa tanan nga lubnganan nga gipahamutangan ni Satanas kanimo. Amen! Hallelujah! Every stone that tried to stop you will collapse Ang today. tanang bato nga magtuong sa imo maagwa, mahawa tanan. Stand up with me, everybody. Halino ka mga kaigsunan. Everybody shout hallelujah! Hallelujah! The Bible says Samson began to pray. Ang Biblia na ngayon si Samson nagsugod og kampo. He called on God. Nagtawag siya sa Diyos. Oh Lord. Oh, Ginoo. You know, wherever you say Jesus is Lord, Satan will fall. Sa diya mag-ingon ka nga si Jesus Ginoo sa Satanas mohagpa. Samson said, I have no eyes. Si Samson ingon wala na ko'y mata Ginoo. I have no hair. Wala na ko'y buhok. Napay ako kamay. My strength is gone. Ang akong kusog na wala na. But I will pray. Pero mag-ampo ko. I will praise the Lord. Magdaig ko sa Diyos. I have no eyes. Wala. I still have my voice. Wala na ko'y mata pero naapa ko'y tingog. I have no strength, but I can still praise the Lord. Wala na ko'y kusog pero makadaig pagyapon ko sa Somebody Diyos. shout praise the Ang Lord. dala mo sa inyo ng praise the Lord! Hallelujah. Amen. And then the Bible says, Biblia na ngayon. Samson put his arms around the pillars Kibutang ni Samson na yung gamot dito sa haligi nga bato. where his enemies were dancing. Samtang nagsayaw, nagbudyaka ang iyang mga kaaway, And he said to a little boy, niingon siya sa gamayng bata. help me, put me in the right position. Ibutang ko sa mga sa husto nga paghamutang sa haligi. You see, right now, God is calling your church to take position. Amen. Karong panahon na ang Diyos nagtawag sa inyong sakong simbahan sa mo posisyon na sa angay na itong pamutangan na posisyon. Amen. Slap somebody and tell them, get ready. Kapika ang imong abay, inyong kapangandam. Get ready. Kapika ang imong abay, inyong pangandam sa pagbalik. Amen. Hallelujah. Pangandam sa pagbalik. Nato sa highway. Amen. Hey! Hallelujah. Tell some people, tell them, get ready, get ready. Pangandam,
Thank you, Lord. Samson is rejoicing without eyeballs. Samson nagday taliwala nga walay kalimutaw. Samson is rejoicing with no strength Si Samson nagday taliwala wala na siya kusog. Kaya ang buhok man ang iyang kusog. because the Lord is our strength. Tungod kay ang Dios ang atong kusog. Amen. And as he kept praying, O sa diyan ampo na siya. and he kept rejoicing, Nagdaig siya. little by little, Sa hinay-hinay, the enemy did not know wala kabantay ang yawa. that something was about to happen. Nagdunay dakong butang nga mahitabo. The Bible says Samson's strength began to come back. Ang Biblia ngayon, ang kusog ni Samson is sugod ng balik. People think they know you, Ang pangataw nagtuo sila nga nakaiga sila sa imo. but they're going to see a new version of you. Pero makita nilang bagong pagkataon nimo. Tell somebody, my trouble is over. Ingnan mo nga ba ang akong mga kasabog kaguliyang problema na hawa na. Tell them, my 40 years of suffering is over. Ang akong tuwing kapakantos, hawa na. Nawala na. Amen. Amen. My life is about to turn. Ang akong ginamoy, tutuyog na. Mausap. Amen. Hallelujah. The Bible says, the pillars began to fall. Oh, sugod ang Biblia ngayon. Sugod ka. Hulog. The building collapsed. Sugod ka. Hogba. Ang building. Samson's enemies were killed. Ang kaaway ni Samson na napili. The Bible says, Ang Biblia na ngayon. he killed more people in his death than in all his life. Nakapatay siya o daghan kayong tao sa iyang pagkamatay na uban niyang kamatay dagat ng tao kaysa iyang napatay ng tao sa buhi pa siya. And the devil's control over Israel was destroyed. O ang pagkontrol, pagkontrol sa demonyo sa katawan sa Israel na hunong tungod sa kamatayon sa iyong mga kaaway. I want you to say this with me. Gusto kong musulti mo iniban ako. My money is free now. Ang akong bata libre na, my money is free. Amen. My health is free. Ang akong kahimsong sarawas free na. My health is free. My strength is back. My strength is back. I am more than a conqueror. Nataw pa ko sa pananaw kami. I am going into the promised land. I will come into the promised land. Nusulod ko sa iyo sa saan. Somebody shout amen. Sige ka kami. Hallelujah. Pagpakan natin nila mga isan. I can see your church Kita na ko ang iyong simbahan. on the highway. Thank you, Lord. Hallelujah. Halina sa highway, mga ikson. Amen. I can see your church big. Ako kasimbahan sa highway. In Jesus' name. Amen. I can see your cars and your buses. Thank you, Lord. Masikayan na plano. Ipag-tulitin na ito kalanaw. Kada simana, kada domingo. Amen. I can see your schools. Simbahan sa atong simbahan. Amen. Mga maestra, pangandam. To the glory of God. Alam sa kahipayaan sa Diyos. I want you to tell 7 people from me, Gusto kong musulti kag 7 ka tao. my chains are broken. Ang imong kanikala, ang imong kadina nabungkag na. 7 ka tao na, nabungkag na ang imong kadina. Patuloy rin, go! My chains are broken. Hallelujah! Nabungkag na ang inyong kanina. Nabungkag na ang inyong kanina. Nabungkag na ang inyong mga kanina. Amen! Alright. And I want you to tell somebody, just one person, tell them I'm going from 0 to hero. Amen! Igna ang sa katao, sa imong abay. Isang kinsa gusto niyo na iga ka. Ako magsugod, gikan sa pagkasiro, nagto sa pagkahiro. Yes. Amen! Hallelujah! So, I want us to dance Gusto na ko manayaw ka, hindi. and give God the highest praise. Hatag ko sa isang pinakataas na pagay. In straight prayers, come. When we shout Magsing kita about the mercy of God, sa kaluoy sa Diyos. about the goodness of God, Sa kamaayo sa Diyos. every wall will come down. Ang tanan ng mga paril mahugmok. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Pagpangan ito, Ginoo. Hallelujah. Ngayon ka, mga instrument players. Ano mo?
Jake, Somebody give us a song. Give us a song. Hi. I like the sound of that. That's right. That's right. Another bass. Make some noise while we wait. Make some noise while we wait. Hallelujah. Check, check, okay? Bass. Amen. Hallelujah. Amen. All right, now you. This is warm up. Warm up. Parang ako ito. This is warm up. Now, Ah, ladies, I want you to. How many of you women here are married? Let me see your hand. pila sa inyo dreaming yun, ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I want you to. This is for your husbands. Okay. A lot of men are operating below 100%.
every chain on every husband, your husband. May the Lord set your husband free so he can be 100%. Amen. In the name of the Lord Jesus. Amen. 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 So, ladies, this is for your husbands. I want you to dance, even if you're not married. Especially if you're not married yet. Okay, kasayo ta katong mga Praise the Lord for your future. katong wala pa mga sayo yun ha. Pero katong may mga binyo, hinay-hinay lang. Because God will send you the best. So, those who are not married will dance. Married and unmarried. But those who don't want to marry yet, no? Okay? Those who don't want to marry yet, no problem? So they can dance. Alright. Sayaw ang mga di paminyo, pero ito mga high school, ayaw sa high school babae. High school students, not yet. No, not done here. I want you to. Ito ang mga professionals, those professionals, singles can dance. But those students, girls, no, not yet. I want you to give God praise Give God praise. Patay mo na kami. for His mercy and His kindness and His goodness. Ang iyang good, ang kalungan, ang iyang pagkamaayo. So ladies, I'm expecting you to Sayaw na yun, ha? Sayaw yun. Actually, sayaw niya po ng mga high school. I told him to let high school dance, not because they want to marry, but because in the future, God will prepare for them. Para pangandam sa upa. Dili sa paggawa kay kahuman. Alright. Ladies, let's do some practice. Sige, practice nyo ka. Okay kapay. Okay kapay. Okay kapay. Hallelujah. This is our God. Yes. Okay. Good, good, good. Alright. Number 2. Ladies, look at me. Do this. Wow. Some of you may not have jumped in a long time. Yes, thank you. Yeah. Just one jump. Give me a jump. Ladies, Single gem bro. Isa lang, isa lang. Narinig ko. yeah, we are Ay, ko wala ka sa salo. May problema. exercise. Yeah. So, we're going to sing like this, and then when it gets to the chorus, ayo, ayo, Ah, sige. then we jump. Alright, no? So, sa tribe, sa magsulod, anana, tapos pagkatumiyo-iyo, sulog-sulog na tayo. Okay? Yeah, if you don't jump, I'll send my wife to you. Okay, so we're going to wait and then we're going to jump. Okay, so let's go. Praise God. Praise the Lord, honor and strength unto our God, your matchless is Lord every strength. This is our God, ever rejoicing. Praise the Lord, honor and strength unto our God,
Easter. All right, brothers. So we're going for Easter. Easter, brothers. Easter. Yeah, I think even the young brother is helping. All right, so brothers, we're going to wave. Yeah, but to get Easter, put in some more spice, you know. That's right. Yeah. Ready? Okay. Praise, glory, honor, and strength unto our God, in matchless in all every strength. This is our God, every trusting, praise, glory, honor, and strength unto our God, in matchless in all every strength. This is our God. Every trusting, hey, oh, 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 there is no one like a God. Oh, there is no one like a God. There is no one like a God. Oh, there is no one like a God. Wala kang katulad ko. Wala kang katulad ko. Wala kang Brothers, I think we still got an A. This brother, Yandayan Jr. was really helping. But this is the last round. This is men and women. Now, I have made it funny, but seriously, it's praise to the Lord. And it releases strength to destroy financial walls, family walls, health walls. Praise and worship destroys the enemy. So we're going to dance together, and this time the sisters will get A star or the men will get A star. We will see. We will see. We're looking for. Okay, so little brother, what's his name? Help us out. Okay, brother. King, help us. Help the brothers. Help the brothers. Help us win. Help us get the A star. Help us. praise, glory, honor, and strength unto our God, in matchless in all every strength. This is our God.
Amen. The God of Isaac, the God of Jacob, the God of Samson, the God of Moses, the God of Elijah, Yes. the Diyos God sa and mga Father pagkakataon. of our Lord and Savior Jesus Christ. Diyos sa among Ginoong Hesus Kristo. We as a church give you honor. Ingon nga iglesia kami maghahatag ka rin pasidungog. We give you glory. Hatag sa imong himaya. We give you thanks. Hatag sa imong pasalamat. For we together declare Kami nagkahiusa sa pagmantala. you are merciful. Ang imong nga ikaw maluluyon. You are merciful. Nga ikaw maluluyon. You are merciful. Maluluyon ka. You are merciful. Maluluyon ka. We speak to all our enemies Ikaw ginuntaran na mong kaaway. and we declare our God is merciful. Deklarar na mo nga ang Diyos maayo maluluyon. Our God is a good God. Ang mong Diyos maayo nga Diyos. And you will all fall down, enemies, Tanan na mong kaaway mga hulog. Mga pili, mga buntog. and we will march forward. Mga padayon may sa unahan. Ikaw. By faith, Pagtuo, man sa pagtuo. we ask you for the right piece of land on the Yes. highway. Amen.